Kakapasok lang na balita, no? Naku po, bakit po nirekomenda ng CIDG ang anti-hazing sa dating nag-resign na coach Top Baldwin? Ito po ang sinabi ng CIDG, no? Nirekomenda ng mga investigador na sampahan ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act si dating Ateneo head coach Top Baldwin at ilan pang membro ng coaching staff kaugnay sa team building activity sa Aurora na nauwi sa pagkamatay sa pagkalunod ni Rene Baterbunya at Divine Adili. Ayon sa mga otoridad, sinusuri nila kung ang ipinagawang aktibidad sa team building ay maaring ituring na hazing sa ilalim ng batas. Hindi lamang pisikal na pananakit ang sakop ng Anti-Hazing Act, mariring masaklaw ang sapilitang mabibigat o mapanganib na gawain at paglalantad sa delikadong kondisyon, kabilang ang exposure sa masamang panahon o mapanganib na kapaligiran kung nagdudulot ito ng pinsala o kamatayan. Mahalaga tandaan na ang recommended charges ay nangahulugang rekomendasyon pa lamang ng mga investigador. Ang final na desisyon kung magsasampa ng kaso ay nasa prosecutor ng Department of Justice matapos nilang suriin ang lahat ng ebidensya. Hindi pa ito nangahulugang napatunayang may kasalanan ang sinuman. So ibig sabihin, hindi pala hazing to na yung typical na ginagawa ng mga fraternity, no? Ay kahit nga pala yung hindi ka pinapadol o yung mga pahirapan na mga team building like yung naglagay ng pagpapabigat sa iyong mga paa ay maituturing din itong hazing, ano? So talagang nakikita din naman po, sabi ng magulang ni Rene Bobet, na mayroong mapasa sa paa. Siguro yun yung sinasabi nilang pabigat sa katawan, no? Well, yung desisyon nito ay nandiyan po sa Korte Suprema.